Ops, Duterte supporter ka? Makinig ka ha. Ikampanya mo si Sara Duterte at ipagdasal mo na manalo siya sa 2028. Pero, yung mga sinasabi ninyo na yari ang mga nagsasalita laban sa kanya sa 2028, kapag siya ay manalo, pinapatunayan nyo lang na mga demonyo kayo. Alam nyo kung bakit mahirap ninyong ibenta si Sara sa publiko? Dahil sa mga ugali ninyo. Bastos. And at the same time, pakialamero. Kapag pumasok kayo sa isang channel ng makagobyerno at makamarcos, dapat marunong kayong kumatok, marunong kayong rumispeto, at dapat nauunawaan ninyo ang isyu ng politika. Guys, DDS, wala pong problema. Kung gusto ninyong panalunin si Sara sa 2028, gawin nyo ang lahat ng paraan. Huwag nyo kaming sabihan na tapos kami sa 2028 dahil unang-una, it creates an impression na mamamatay tao ang mga Duterte. Kung makakausap ko ang mga Duterte, siguro sa personal, tatanungin ko, ano ba kayo, mga killer pa ba kayo? Kasi yun ang sinasabi ng mga DDS na mga sumasamba sa inyo. Ngayon, kung ganun ang mga ugali ninyo ng mga Duterte di hard supporters, hindi po makakatulong sa kandidatura ni Sara Duterte yan. Ito prangka-prangka na istorya ha. Kaya po ang hirap ninyo papaniwalain ang tao. Ayaw na nila kay Sara. Pero kung baguhin ninyo ang mentalidad ninyo, tanggalin nyo pagkabastos nyo, tanggalin nyo yung pagka-ignorante nyo, no? Tanggalin nyo yung pagbabanta ninyo sa buhay ng mga kumalaban kay Sara, baka magbago pa. No? Kasi ganito po yan. Kahit ayaw ko kay Sara Duterte, kung sakaling pala rin siya na maging presidente ng Republika ng Pilipinas, depende na yan sa kanila kung ipapatay nila ako o hindi. Correct? Kaya ikaw na DDS dyan, huwag ka mag-comment na yari ako pagdating ng 2028. Panalunin nyo si Sara. At kung halimbawa manalo si Sara sa 2028, I personally congratulate her. Malapit lang ang Sultan Kudarat sa Davao. Alangan naman ako pupunta ako ng Davao, tapos halimbawa, given, hypothetical, nanumpa siya, alangan barilin ako ng pamilya Duterte kung nandyan ako sa harap ng Kapitol. Normal lang na may ayaw sa kanya. Normal lang na may gusto sa kanya. Pero wag niyong gawing panakot na parang, bakit? Ano ba yung mga pamilya Duterte na yan? Mga kriminal na kailangan katakutan? Ano ba yan sila? Mga killer? Hindi naman siguro. Oh, bakit kayo na mga DDS sabihin ninyo, humanda kayo sa 2028 kapag manalo si Sara Duterte? Anong gagawin ng pamilya Duterte sa amin? Ipapatay kami? I-genocide kami? Ubusin ang lahat ng pamilya namin? Hindi naman siguro, maliban lang kung totoo. Tanungin natin si Sara kung kaya niyang pumatay ng tao harap-harapan. Ito naman, oo. Kaya nga nabansagang mamamatay tao dahil sa inyo po mga DDS. O ngayon, advice ko naman sa pamilya Duterte, dapat disiplinahin nyo itong mga Pilipino na kayo ang ginagawang panakot. Hindi nyo mapipilit ang tao na suportahan kayo kung ayaw nila, kahit magaling pa kayo. Gets ninyo? Dapat tagsabihan nyo itong mga subscriber ninyo o mga followers ninyo o mga butante ninyo na parang mga utak kriminal dahil kayo ang nasasabihan ng mga killer. Huwag kayo magpagamit dito sa mga DDS. Aba, naku, Sara Duterte, may utak ka man kaya? Diba? Ako simple lang naman. Kung manalo si Sara Duterte, abay, i-congratulate ko siya. Ngayon, kung ayaw nilang tanggapin na i-congratulate ko siya, edi bahala siya hanggang sa mamatay siya dyan. Kung gusto niyang magalit sa mga may galit sa kanya, edi gamitin niya yung pwersa ng gobyerno para patayin, ubusin lahat ang ayaw sa kanila. Gago talaga to mga DDS na to. O ikaw pahiya-hiya ka lang.
Sa tingin mo, nasayahan ang mga Duterte sa mga pinaggagawa ninyo? Kaya nga nasira pangalan ng mga Duterte dahil nabansagan silang kriminal at killer, mamamatay tao ng taong publiko, ng taong Pilipino, dahil po yan sa inyo ng mga DDS na sobra kayo kapanatik. Loyalista kami pero hindi kami nagbabanta sa mga DDS. 'Di ba? Pro Marcos kami pero never kami magsabi na patayin ka namin, humanda kayo. Tangina naman tong mga DDS na to, bubo.